Thank you. Good morning and napakainit ng inyong pagsalubong. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng daan dito sa aking pagbisita sa Davao. At alam naman ninyo that ako ay nag-file ng aking kandidatura at ako ay opisyal at formal ng aplikante ninyo bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. And I'm also running as an independent at malaking bagay sa akin yung ganitong pagbibigay daan ninyo na makapanayam ako, makita ako sa mas sigit na maraming lugar at sulok ng ating bansa at madinig ang ating mga nais gawin kung tayo ay pahiramin ninyo ng inyong tiwala at mandato bilang senador pagdating po ng 2025 May 12 election. I'd like to thank all of you and special mention lang sa ating mga kaibigan sa PTV4, thank you. At you're here to cover me, thank you. I really appreciate it. And to all of you, our friends from the media here in Davao. And I guess by now, you already know that primary in my platform, kung tayo po ay papalarin at pahiramin ninyo ng mandato, ay yung ating pinangungunahan na maging tunay at maisog na oposisyon. At bahagi niyan ay yung ating layunin na kung tayo po ay palarin, ay sisikapin ho natin na maibalik ang kaparusahang bitay o death penalty diyan sa dalawang kaso. Specifically, bahagi ng ating war on corruption, pipilitin po natin maisabatas ang pagbabalik o restoration of the death penalty specifically for two crimes. For the crime of plunder and drugs. Drugs na involve ang mga taong gobyerno at yung mga banyaga or foreigners. Let me just begin with my war on corruption pagdating sa pagbabalik ng kaparusahang death penalty o bitay. Unang-una, paano ho natin gagawin yun? Amendahan po natin yung plunder law. From 50 million threshold, sisikapin natin na magpasa ng batas, amending yung plunder law at ibaba natin yung threshold from 50 million pesos to 5 million pesos only. Nang sa ganun ay magsilbing deterrent doon sa mga tinatawag nating public servant, halal man o hiram ng ating gobyerno, nasyonal man o lokal, na huwag na nilang pakialaman ang pera nating taong bayan. Alam kong pagod na rin kayo, kayong mga taga-media, pagod na rin kayo sa korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. At ako'y naniniwala at ako'y inaanyayahan ko kayong lahat, samahan ninyo ako dito sa ating pangunguna ng war on corruption. At babaguhin natin yung ating plunder law, ibaba natin from 50 million to 5 million. At ganoon din, yung kaparusahang bitay o death penalty sa kung sino mang taong gobyerno na magbibigay proteksyon, magbibigay ng ayuda, susog, tulong sa mga involved sa drugs, pati na ang mga banyaga. Dalawang bagay. Why are we specifically targeting yung mga taong gobyerno? Sapagkat pag ikay taong gobyerno, whether elected or appointed, ang loyalty mo, ang fidelity mo, ang katapatan mo dapat ay sa mamamayang Pilipino, sa Republika ng Pilipinas, hindi sa drug lord, hindi sa drug pusher, hindi sa drug manufacturer, hindi sa importer ng mga ingredients para makabuo na ipinagbabawal na gamot. Bakit din natin papatawan ng kaparusahang bitay ang mga banyaga o foreigner? Dahil dapat ituloy natin yung tinatawag nating continuity. Yung kampanya natin noong 2022 na continuity, protektahan natin ang Republika ng Pilipinas laban sa mga elementong sumisira dito. Kagaya ng mga banyaga nagpapasok, nagtutulak, nagpoprotekta, nagpopondo ng ipinagbabawal na gamot. Pilipino tayo, dapat nating mahalin ang ating bansa, protektahan natin ang ating mga kabataan. Pangalawa, dito sa aking layunin na pagtakbo bilang senador, sisikapin ko kung tayo po ay pahiramin ninyo ng inyong mandato, makabuo ng sapat na alyansa at alyado para maibasura na yung tinatawag nating concurrent resolution number 10.
yung tinatawag nating resolusyon na nagpapahintulot ng liquidation by mere certification. Ito po, ako'y naniniwala that the alpha and the omega of the many ills of our country ay yung taunan, pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa ng ating Kongreso kada taon. Yan ay yung GAA, yung ating national budget. Nagmumula at nagtatapos ang kahirapan nating mga Pilipino dyan sa budget na yan. Dahil ninanakaw ng mga korap na politiko, ninanakaw at ibinubulsa ng mga korap na kawani ng gobyerno. Kaya babantayan natin itong budget, sisikapin natin may basura na. Yang concurrent resolution number 10. Ano ho ba yung inyo pong mga taga-subaybay? Yung concurrent resolution number 10, pasimplihin po natin para sa mga kasama nating manggagawa at yung mga kasama nating magsasaka. Kaya kung mahirap ang ating buhay, ninanakaw yung perang dapat sana pang-deliver ng budget para sa agriculture, social services at health. Yung concurrent resolution number 10, simple ho, ito'y nagpapahintulot na yung nag-request na pondo ay binibigyan ng pondo ng gobyerno. At sila din po ang gagastos ng pondong hiniling nila mula sa national government. At pagkatapos silang gastusin, tama man o mali, totoo man o hindi, sila rin po ang magliliquidate, sila rin po ang gagawa ng accounting at ang pinakamasakla at ang pinakamasakit, sila rin po magsasabi na tama yung paggasta nila sa pera nating mga Pilipino. Yan ay isang malaking kahibangan dahil trabaho po ng Commission on Audit yan. At yan po ay hindi ko sinabi. Yan po ay naka-audit at may garansya sa ating saligang batas. I think Article 9, Section 3 specifically provides for the function of the Commission on Audit. Commission on Audit lang ang pwedeng gumawa niyan. At hindi pwedeng talunin ng isang concurrent resolution ang isang kapangyarihang ibinigay, itinalaga at iginuhit at may garansya sa ating saligang batas. Again, as I always say, the spring cannot rise above the source. The source of all power is the fundamental law of the land, which is the Constitution. How come it would seem, that the concurrent resolution number 10 negated the spirit of Article 9, Section 3 of the Constitution? How come nabaling wala ng simpleng concurrent resolution ng ating saligang batas? Ang saligang batas ang Biblia ng lahat ng batas. Dapat lahat ng batas ay naaayon sa saligang batas. Hindi maaaring amendahan o i-repeal o isagtabi ng simpleng concurrent resolution ng Senate at ng House of Representatives ang diwa at ang mga dinidikta ng ating saligang batas. At pangatlo, nais ko ring isabatas ang standardization ng sahod ng mga nasa Mega Manila at sa probinsya. Meaning, sa ating mga kasamahang manggagawa, sisikapin ko bumuo ng enough alliances at mga kasamahan na like-minded individuals or groups kagaya ng kamanggagawa at isusulong natin na ipasura na yung pagkakaroon ng pagkakaiba or distinction. In fact, I call this discrimination pagdating sa sahod. Bakit mas mababa ang sahod ng mga nasa probinsya kung iahambing mo sa Mega Manila? Ang matagal ng dahilan na ibinibigay sa atin dahil daw mas mura ang buhay at mas mura manirahan sa probinsya. Mali. Dahil maraming probinsya, mas mahal ang presyo ng kuryente kaysa sa Metro Manila. So hindi totoo na mas murang manirahan sa probinsya kaysa sa Manila. At hindi rin lalo totoo na dapat mas mababa ang sahod ng mga taga-probinsya kaysa sa Mega Manila. Pangalawang pagpapatotoo, ang presyo po ng isang pirasong manok na may kanin na may gravy sa Metro Manila or sa Mega Manila ay pareho ng presyo ng isang pirasong manok na may kanin na may gravy sa probinsya. So nasaan ang sinasabi nilang mas mura manirahan at mas mura ang buhay sa probinsya? Bakit mas mura ang sinasahod ng manggagawa sa probinsya kung ihahambing mo doon sa Mega Manila? At yung lagi ko rin ginagamit na halimbawa, yung trabaho ng mason sa construction company sa probinsya,
nagpapasa ng isang sakong semento. Yun din ang trabaho ng mason sa Metro Manila, nagpapasa ng isang sakong semento. Ang timbang ng isang sakong semento sa probinsya at ang isang sakong semento sa Metro Manila o Mega Manila ay iisa, pareho. Bakit mas mababa ang sahod ng mason kesa sa sahod ng mason sa Mega Manila? Yun po ang ating isusulong. At nalalapit itong nalalapit na November 30, ang nakatakdang araw ni Andres Bonifacio, yung araw din ng manggagawa, isinusulong natin, natanggalin na yung discrimination. It's not a distinction. For me, as a Filipino, as a lawyer, at bilang isa ring manggagawa, naniniwala ako, it's more of a discrimination sa mga taga-probinsya. Hindi ito distinction. There is no, the reality will tell us, hindi dapat magkaiba at hindi dapat mas mababa ang sahod ng mga taga-probinsya kesa sa Mega Manila. And finally, isa pang halimbawa, yung mga taga-probinsya na walang specialty hospital, pag nagkasakit sila o yung kanilang kamag-anak o mahal sa buhay, mas mahal nga po yung cost of living nila eh. Dahil they will be forced to break. Yung sarili nila o yung kamag-anak nila o yung mahal nila sa buhay, doon sa isang lugar, baharing sa Mega Manila, kung nasaan yung specialty hospital. Kung may sasakyan sila, gagasto sila ng krudo or gasolina or toll or patiroro kasi magtatawid dagat ka. Dagdag gastos yun. So hindi totoong mas mura ang buhay at manirahan sa probinsya. Lalo na kung wala ka namang sasakyan, mapipilitan kang bumili ng tiket ng eroplano. Mahal ang tiket ng eroplano. Kung wala kang kamag-anak sa Mega Manila, mapipilitan yung magpapa-hospital sa Mega Manila, pati yung kanilang kamag-anak, na manirahan sa mga pension houses, boarding houses, o hotel. Either way, kahit ano pa yan, gagastos ka na naman. So nasaan yung sinasabing mas mura ang buhay sa probinsya kesa sa Mega Manila? Kaya ito po ang aking mga nais isulong kung ako po ay papalarin at papahiramin ninyo, pamamayang Pilipino, ng inyong mandato. Pangungunahan ko ang war on corruption at tayo ang magsisilbing tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Attorney, regarding the death penalty, are you ready to face the human rights activists? The human rights? Yes. Yes. Dahil ang kasong plunder, pagka nagnakaw ang isang tiwaling politiko, at marami sila ngayon, that's the order of the day, magnakaw sila ng magnakaw. Ang biktima rito, hindi isang tao. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Pag nagnanakaw yung mga taong gobyerno, ang biktima rito ay ang 115 million and growing number of Filipinos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. And there is no justification for the human rights advocate to protect yung mga nagnanakaw sa gobyerno. At lahat ng kokontra dito na taong gobyerno, I dare say, it's either sila ay magnanakaw, ayaw nilang pababain ang threshold ng plunder, o sila ay may planong magnakaw kaya gusto nilang magpatuloy na 50 million pesos ang threshold ng batas ng plunder. Attorney, can we have your reaction? Because there's a report that right now that inawat na raw ni President Marcos ang impeachment complaint against VP Sara. Any reaction to this? I do not know where that report came from. But kung sakasakaling lumabas nga yan, di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially, protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo
yung pinsan mo at yung mga alyado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayanang Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga alyado, itigil nyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating tayo riyan. But for now, kailangan lahat tayo ay nakafocus sa nation building. Ang palitan ng dolyar sa piso ay 59 na. Inuuna pa ng mga taga-kongreso yung ambisyon nila na maging Pangulo. Eleksyon na ba bukas? Ang eleksyon pagkapangulo ay 2028. Ang daming nagugutom. Ang daming underemployed. Ang daming unemployed. Yung sinasabing rate ng mga unemployed, kasi di ba binago na nila yung definition ng ng employed. Ngayon may ilang araw ka lang, may ilang oras ka lang may trabaho sa isang linggo. Ang kategory mo, employed ka na eh. Hindi totoo yun. Yung kinikita mo, good for one day. That's not the kind of employment that Filipinos are looking forward. Hindi ba, hindi yan yung uri ng empleyo na hinahanap natin. Ang hinahanap nating empleyo, yung makakapagbigay stability sa ating pamilya, yung hindi tayo na namumuhay ng from paycheck to paycheck, yung nakakapagplano tayo, kahit man lang once a year na bakasyon para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Iyan ang tunay na employment. Huwag na nating lukuhin yung ating sarili para magmukhang maganda yung ating administrasyon. Maraming minanang problema ang administrasyong ito. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bahagi ako niya nung simula eh. Bahagi ako niya nung binubuo namin eh. Kaya dapat pagtuunan niya yung mga problemang yan, hindi yung politika, hindi yung political perpetuation ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alyado. Kaya hindi ako hanga doon sa sinabing pinatitigil na yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ako'y nagpapasalamat dahil kinumpirma lamang niya na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. At dahil kinumpirma nila yan, marapat lamang siguro na lalong magpakita ng suporta ang mamamayang Pilipino. Diyan ang gaganap ngayon sa Metro Manila. Meron diyan sa EDSA, meron diyan sa Veterans Memorial Hospital. Kung may pagkakataon kayo, kung pirmang na nung balitang yan, na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Gamitin po natin yung ating karapatang nakaukit at may garansya sa saligang batas. Particular na doon sa provision ng free speech and freedom of expression. Payapa po tayo magtipon-tipon. Maaari po tayong payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa napakaraming maling polisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maglabasan po tayo, ipahayag natin ang ating disgusto sa pagkakarapatan ng bawat Pilipino, ipaalam sa gobyerno na mali na ang kanilang ginagawa. Attorney, I still have two, but I want to get some reaction as a lawyer. What's your thought on the sinasabing threat ni VP Sara to the President? It was just an expression of disgust on what was being done to her right at that very moment. Ang paniniwala ko, ang analysis ko doon sa naglabasang video, at that very moment, talaga namang may clear and present danger sa buhay ng tao at sa buhay ni Attorney Lopez. Pinutulan sila ng kuryente. I think, please feel free to correct me if I am wrong. Pati ang supply ng tubig ay kundi binawasan ay pinutol. Si Attorney Lopez ay persahang ililipat ng detention area mula sa Batasan ililipat sa Mandaluyong Correctional Facility. At may naglabasang clip, she was invoking her right to call her lawyer.
pinipigilan siya ng pulis o kung sino mang elemento ng alagad ng batas yun na hindi na raw kailangan tawagan ng abogado. Bakit? Kahit magdeklara ng martial law at kahit meron tayong undeclared martial law, the operation of our Constitution is not deemed to be suspended. Kahit magdeklara ka pa ng martial law, gumagana, tumatakbo ang ating Bill of Rights, gumagana ang ating saligang batas. Kaya yung sinabi niyang yun, kasi merong clear and present danger sa kanyang buhay. At yung sinasabing active threat, it is predicated on a suspensive condition. It is predicated on an event that is yet to happen. Until and unless that event happens, doon pa lamang magiging active yan. Kaya lang paano magiging active? Kung yung mismong subject patay na. Hindi na magiging active kahit kailan yan. But then again, it is a subject of investigation, I believe. So handa naman ang ating Vice Presidente at I believe handa na rin yung kanyang mga abogado na harapin yan. Attorney, tama pa po ba yung ginagawa ng Quad Committee ngayon sa pamilyang Duterte? Yung pag-iimbestiga nila mula kay Pulong in drug addiction, ngayon kay VP naman doon sa disallowable allowances na ginamit nila. Tama pa po ba yung sa tingin nila? Walang kapangyarihan ang Kongreso, Senado man o yung mababang kapulungan na gumawa ng isang investigasyon just for the sake of political exposure. Hindi ko itinatanggi at walang sino man pwedeng magtanggi na it is within the inherent duty of Congress to conduct investigation in aid of legislation, not in aid or in furtherance of political persecution. Magkaiba yun. What they're doing now is in furtherance of political persecution. To politically persecute Rodrigo Roa Duterte. For the crime of what? Isang bagay lang ang nakikita ko. Inggit na inggit sila. Na mula nang matapos ang termino ni Pangulong Duterte, magpahanggang sa ngayon ay higit siyang minamahal ng sambayanang Pilipino. Bakit? Nagtrabaho yung mama. Inalay niya yung buhay niya para labanan yung droga. Para labanan ang droga. Tayo dito, sa bulwagang ito, tanggalin natin ang ating political leanings. Tanggalin natin ang ating biases. Naramdaman naman natin lahat yung epekto ng war on drugs, hindi ba? Nakakapaglakad tayo sa kalsada na hindi na tayo lumilingon, palingon-lingon, baka tayo ma-hold up, baka tayo masaksak. Kasalanan ba yun? At sinabi naman ni Pangulong Duterte, wala siyang pinagsisihan. At kung sa tingin ng mga nasa Quadcom, yun ay kasalanan, sinasabi na rin ni Pangulong Duterte, handa siyang pagbayaran niyo. Dahil mahal niya ang Pilipino, mahal niya ang Pilipinas. At kailan pa naging kasalanan? Protektahan mo ang mamamayang Pilipino, higit pa ang kabataan, laban sa ipinagbabawal na droga. Kailan pa naging kasalanan yun? Baliktad eh. And I do not believe anymore that it is within the premise of in aid of legislation. Congress should realize. Mga kababayan, dapat malaman din po ninyo ito sapagkat ito yung mga isyong nagkakahati-hati-hati sa atin. I feel strongly because I'm part of that campaign. Ang aming linya is unity at continuity. Nasaan ang unity? Sinira dahil sa ambisyon ng isang tao maging Pangulo. Kinaladkad mo ang buong bansa, pati kinabukasan ng sambayanang Pilipino, pati ng kabataan, kinaladkad mo na sa bangin. Ang palitan ng dolyar piso, 59. Nauubos na yung halaga ng piso. Politika pa rin ang inuunan ninyo. Duterte pa rin ang target ninyo. Bakit anong akala nyo hindi mulat ang tao? Gutom ang tao. Galit ang tao. Walang makain ng tao at kailangan ng tao trabaho. Ang kailangan ng negosyante, proteksyon. Ang kailangan ng bansa, ekonomiya. Hindi politika. Sir, do you think that crime deterrent yung pag-i-impose natin o re-imposition ng death penalty at saka yung plunder po? Yung death penalty, ang target ng death penalty,
yung mga magnanakaw sa gobyerno, politiko, elected, appointed. Itutuloy natin yan, isusulong ko yan. At maganda yung katanungan kanina dahil sinasabi human rights. Ang sinasabi ng mga human rights advocate, ayaw nila yung mga batas na anti-poor. Ang magnakaw ng 50 million, hindi anti-poor yun. Pag may 50 million kang nanakaw, hindi ka pwedeng sabihin poor. You have all the money, you can afford the services of the best law firm. You can afford the services of the best lawyer. How can it be anti-poor? Bababa lang natin into 5 million. Sa buhay nating mga Pilipino ngayon, magkaroon ka lang o maghangad ka lang na magkaroon ka ng 5 million hanggang retirement mo, pangarap sa karamihan sa atin yan. Sila ninanakaw lang nila. Ngayon, nagnakaw ka ng 5 million, anti-poor pa ba yung may 5 million ka? Eh, ang ninakawan mo yung poor, soli mo yung ninakaw mong 5 million, balik mo sa social services. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw sa buong Pilipino. And maybe, dagdagan ko lang yung tanong mo kanina, not just I am ready, not just to face the human rights advocates, even the religious. Nakasulat sa banal na kasulatan, kahit basahin nila, simply, thou shalt not steal. Sa Tagalog pa, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi ron na huwag kang magnakaw ng 50 million. Pwede kang magnakaw ng 1 million hanggang 49. Pag 49 million na tumigil ka na, mapaplunder ka. Wala. Ang sinabi doon, huwag kang magnakaw, period. Eh bakit tayong tao, sasalungatin natin yung banal na kasulatan, ka-qualify pa tayo hanggang 50 million lang below ka para hindi ka mabitay. Walang nakasulat na ganun sa banal na kasulatan. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw ay pagnanakaw ay pagnanakaw. Malinaw yan. Malinaw yan. Attorney, I have two questions po. I'm on the benefit of the XRP level. Reaction nyo lang po sa possible sedition charges na ipafile versus former President Duterte. So magandang sagot yung nabasa ko yung sagot ng aking kumpanyero si Attorney Sal Panelo. Walang sedition doon. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala bilang abogado na yung sinabi niya ay still within the sphere of free speech and freedom of expression. Ang sinasabi lang naman niya sa mga sundalo, di tanungin ko kayo, hanggang kailan ninyo handang paglingkuran ang isang presidenteng adik o something like that? Ano ang seditious doon? Ano ang seditious doon? Tinanong siya ng isang media man. Ang sagot niya in the form of a question. Seemingly as if he is already talking to the officers and men of the armed forces and the PNP. To my mind, to my legal mind, walang seditious doon. Hindi uubra yung kasong sedition. And I think, in all reality, it is the government who has been on a meltdown since they started their political persecution against primarily President Duterte, now kay Vice President Inday Sara Duterte. Eventually, if I will base it from your question earlier on, na nag-utos kamo si Bongbong Marcos sa kanyang mga alyado na patigilin na at huwag mag-file ng impeachment case against Vice President Inday Sara Duterte dahil ano yung statement that she is unimportant. Eh hindi naman pala importante, but yung patuloy yung political persecution. Patigilin mo lahat ng mga minions mo dyan sa Kongreso. Hindi naman pala importante yung tao, ba't nyo binubuhusan na sobrang daming pera ng gobyerno? Ang ginagawang political persecution laban kay Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte is a whole of government approach. Imbis na whole of government approach to combat corruption, to combat drugs, to combat malnutrition, to combat poverty, to combat unemployment, to combat inflation, whole of government approach to politically persecute President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte. Okay. Next question po, your reaction also to the series of cases na ipinail ng PNP to VP Sara and the subpoena from NBI and also the disbarment case filed by Secretary Gadot. Yung sa NBI,
Well, they are the premier investigative body of the land. If they think na may na-violate, normal lang naman na sila ay maggawa ng investigasyon. Subalit ako'y nananalig na if they will remain true and professional doon sa mandate ng kanilang opisina, they will find nothing seditious or criminal doon sa naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. You cannot stop them from investigating. Trabaho nila yun eh. Pero yung pagsasampa ng mga pulis ng kaso laban kay Inday, masyado naman silang pa-victim. Masyado naman silang pa-victim. Yung pulis na nagdemanda laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sa tingin ko, inunahan lang niya yung maraming kasong seemingly ay darating sa kanyang daan. Dahil kitang-kita naman sa camera, iipitin niya nung pulis na yan ng pintuan ng ambulansya si Vice President Inday Sara Duterte. Iipitin niya. Si Inday dapat na magdemanda laban sa kanya. Pero mukhang tinatawanan lang sila ni Vice President Inday Sara eh. Siya, ano yung ginaso niya? Assault, disobedience, and anti-terror. Anong disobedience doon? Anong disobedience doon? Hinayjack nga nila yung biktima eh, yung pasyente eh. Hinayjack nga nila, dapat nga si Atty. Lopez ang magsampa ng kaso eh. They were practically crying for help. And apparently in the statement of Atty. Lopez or Vice President Inday, for 3 hours, unmindful yung mga pulis na nandoon. They failed to render assistance to one who is seeking immediate medical help. Life and death situations si Atty. Lopez, hindi nila pinansin. Sila ang dapat kasuhan. Huwag silang pa-victim. And yung isa, Disbarment case na pinay ni Atty. tawag natin pansinin yun. Mahirap naman nagpa-file ng kasong disbarment ay yung sa kabugadong disbarred. Ayaw mo na yun. Ayaw mo na yun. Non-entity yun. Kayang harapin ni Vice President Inday yan. Yes, Attorney Aras from my end. I would like to take your reaction, like non-reactive na mga military of what's happening in the country. Yung military, because they are of special breed. They are non-reactive because yan naman ang training nila. I cannot speculate, but I'm sure alam nila yung nangyayari sa bansa. Alam nila na may meltdown ng government in terms of governance. I'm sure, but yung kanilang pagiging non-reactive is part of the training na maging emotionless. Pero it doesn't mean wala silang empathy. It doesn't mean hindi sila nasasaktan sa nagaganap na dibisyon sa ating bansa. Remember, they are the protector of the state and the defender of the people. Alam nila ang nangyayari. But yung kanilang non-reactive training nila yun eh. And yun ang kanilang discipline. Mahirap naman kung masyadong reactionary ang ating armed forces. At maya't maya makikialam naman yan. But they know what's happening. They know the sufferings of the people. They know the excesses of this administration. Alam nila yan. And maybe, they're just watching and let's see in the days to come kung ano ang magaganap. Good morning. Great Sarah. Hi, Grace. Sir, what's your reaction din sa sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na there is no fractured governance? Paano niya nalaman? Sa sinabi po ni former President Duterte yung last Monday na press conference. Mas naniniwala ako kay Pangulong Duterte kaysa kay Chief of Staff Bronner. And kitang-kita ng ordinaryong Pilipino, nararamdaman ng ordinaryong Pilipino that there is a fractured governance. In fact, there's a meltdown in governance. Malinaw yan. Malinaw yan. Yung ginagawa nilang pag-ubos ng pera ng mamamayang Pilipino, nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Yan ang dapat imbestigahan. Yan ang dapat sagutin. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Huwag natin kalimutan yung mga isyong yan. Korupsyon, higit na korupsyon, at talamak na korupsyon. Bakit kanyo? Tatandaan ninyo 2 weeks ago or 3 weeks ago. 200 buhay na inosenteng buhay ang namatay dahil sa baha.
Dahil ninakaw yung pera na intended for flood control program. Kung hindi ninakaw yung 500 billion pesos na flood control funds, baka buhay pa, kundi man lahat yung karamihan doon sa 200 inosenteng Pilipinong namatay. Nandyan, bata, matanda, nanay, tatay, may sakit, malusog. Namatay yan dahil sa korupsyon. Yan ang dapat pag-usapan. Pangalawa, nasaan yung 70 billion pesos na PhilHealth funds? Kung hindi pa nag-issue ng TRO ang ating Korte Suprema, ubos yung 89.9 billion na PhilHealth funds. Pera yan ng mga ordinaryong manggagawa, Grace. Ito yung persahan na kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Bakit pati yung contribution ng mga manggagawa sa State Insurance Fund o Trust Fund kukunin at nanakawin ng Marcos administration? To fund for what? Yung kanilang unprogrammed appropriation na nagkakahalaga higit kumulang ng 800 billion to 1 trillion pesos. Ito po yung pork barrel, bagong anyo ng pork barrel. Uunahin ng mga tiwaling mambabatas, patabayin ang kanilang bulsa kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ito yung mga bagay na dapat pinag-uusapan. Kung wala tayong fractured government at kung hindi fractured governance ang umiiral, yan sana yung mga tinutugon ng issue, hindi yung political persecution sa mga Duterte. Yan ang dapat nating imbestigahan. Yan ang dapat nating harapin. At huwag nating kalilimutan, hindi tayo dapat magiging malilimutin. Ano na ang nangyari doon sa pinagyayabang nilang biggest drug haul ever in the history of drug enforcement of the Republic of the Philippines? Yung 14 billion drug haul diyan sa Alitagtag, Batangas, nasaan na? Nasaan na? Ano na ang progreso? Nasaan na yung mga suspect? Sinasabi nila may hot person pang nagaganap. Sinasabi nila may ongoing investigation. Nasaan na? Nasaan na? Hindi pinapanagot ang kriminal. Nasaan na? At umaapaw ang droga sa ating bansa. Ito yung mga bagay na dapat pinag-uukulan ng panahon at atensyon ng gobyerno. Hindi yung walang kapararakang hearing na wala namang layuning batas na ipasa, amendahan o i-repeal. Attorney Mike Pasco po, TV5. Hi, Mike. I just want to get your reaction lang dito sa kaliwat kanan ayuda ng gobyerno and how this might affect doon sa paparating na eleksyon. Kasi alam naman natin nagagamit ito ng mga iba't ibang politiko. What's your take on this? Hindi tayo pumayag, dapat pumayag na gawin tayo ayuda nation. Mga kababayan, yung ayuda sa totoo niyang anyo ay maganda. Subalit, ang ayuda, pag ginagawa mo ng political tool in furtherance or just for your own political aggrandizement, yan ay malina. Yung ayuda, stopgap measure yan. May stopgap measure yan pag may disaster, pag may kalamidad, pag may nabaha, pag may nasunugan, at wala mo nang hindi makapagtrabaho dahil nadali ng baha, pwede ka magbigay ng ayuda. But you cannot make the citizenry dependent on your ayuda. At hindi rin dapat ipinamimigay ang pera ng mamamayang Pilipino ng mga politiko na hasta nila yung pera nila mismo, yung kanilang pinamimigay. I had a talk yesterday, lengthily. Isang grupo sa Iloilo na naka-experience ng ayudang yan. Ang ayuda, at least doon sa ikinikwento sa akin sa Iloilo City, legal form of hold-up. Kako bakit? Kasi po, magpapapila ng tao. Yung tatanggap ng 10,000, aabangan ng mga tiwalinggo, empleyado ng gobyerno o kaya politiko. Pagkatanggap nila, meron silang dadaanan. Kung 5,000 ang ibinigay sa'yo, soli mo yung kalahati. Hati tayo. Hindi ba't panloloko yan? Ang pinakamasaklap sa buhay nating mga Pilipino,
Yung mahirap ka na, ginagawa ka pang miserable. Pera mo naman yan. Papipilahin ka ng madaling araw. Tirik na ang araw, tanghaling tapat. Hindi masimulan ng payout. Bakit? Wala pa yung mga lukulukong politiko Napapapila, namimigay ng pera Hindi ayuda yan, politika yan. Ngayon, wala akong tutol dyan kung talagang kinakailangan magbigay ng ayuda. But you cannot make that as an economic policy of the government. Again, because there is no societal benefit proven itong ayuda. Ang ayuda, you're just encouraging indolence, katamaran. Yung mga manggagawa, tayo dito, kayo, disqualified kayo tumanggap ng ayuda dahil meron kayong gainful employment. Hindi yata patas yun. Yung gainful employment nyo, hindi rin naman sapat, di ba? Kinakapos pa rin naman kayo. Pero meron bang binigay sa inyo ng ayuda, not in the form of cash, but in any other assistance sa gobyerno? Halimbawa, yung mga manggagawa, sa inyo galing yung pondo para sa ayuda. Dalawa lang naman ang pinagkukuhaan ng ayuda Yung buwis na inyong binabayaran at pag hindi nakasya ang pera ng gobyerno, yung utang ng gobyerno, whether sourced from foreign or local. Nonetheless, yung utang na yan babayaran. Paano mo babayaran yung utang ng national government? Kukunin mo uli sa buwis. Sino nagbibigay ng buwis? Sino ba contributor ng buwis? Yung middle class, yung working class, yung negosyante. Anong binibigay mong protection or ayuda sa manggagawa? Sana man lang, dahil hirap ang manggagawa, nagbabanat kayo ng buto, kayo dapat bigyan ng ayuda Araw-araw gumigising kayo ng maaga para malabanan at makontra yung traffic. Yung karamihan sa ating mga manggagawa, pumipila ho kayo sa terminal ng bus, ng jeep, ng tren, para lang hindi kayo malate. Bakit? Pag nalate kayo, may bawas At pag uwi ninyo, yan na naman, pipila na naman kayo. Haharapin na naman ninyo, bubunin ninyo yung traffic. Pag uwi nyo, pagod na kayo, hindi man kayo makapag-spend ng quality time sa inyong pamilya. Pero walang binibigay na ayuda sa inyo. Sana man lang yung mga manggagawa, bigyan natin ng 1 buwan o 2 income tax holiday. Mauwi nyo ng buo yung sahod ninyo. Sasabihin nila, hindi pwede yan, bawal yan. Bakit? Yung walang kapararakang pamimigay ng pera ng Pilipino bilang ayuda na pinamumukha nilang pera nila, hindi ba bawal din yan? Hindi ba't mas bawal yan? Yung mga middle class, walang itinutulong sa atin ng gobyerno. Yung mga working class, walang itinutulong sa atin ng gobyerno. Panay doon sa targeted section of our society. Yung mga vulnerable, yung mga mahihirap nating kababayan na ginagawa nilang miserable. Minumulye nila, minamanipulate nila para every election, sila na lang ang iboboto. Hindi na sila mawawala sa pwesto. Kung hindi man sila, yung misis nila, yung anak nila, yung apo nila, yung kaapu-apuhan nila. Yan ang real intention and purpose of ayuda. That is why I speak strongly against ayuda. Attorney, dito sa Davao, ang ibang mga practices sa pamamahagi ng mga ayuda. Number 1, merong mga reklamo na hindi nabigyan dahil walang precinct number. Yung iba naman is kailangan manumpak na they need to pledge that they will be supporting that specific candidate on the coming election. Your message to the voters. Hindi ako sasagot kung hindi natin sasabihin kung sino specific candidate yan. To be fair to me, to be fair to everyone, I will not reply to anything anonymous. I am already in front of you. And I know you understand. Respectfully, sir, I will not reply to any hypothetical or conjecture. I will not reply to any anonymous type of question. Please. Okay. Yun na lang po, sir. Yung direct message natin doon sa mga voters. Tanggapin ninyo yung ayuda. Ako na nakikiusap, please. Pag may nagbigay ng ayuda, kunin ninyo. Parang awa nyo na. Pera nyo yan. Pero hindi kasabay niyan ang pagsuko at pagbenta ninyo ng inyong kaluluwa, ng inyong dignidad, ng inyong karakter, ng inyong pagkatao at kinabukasan, wag na kayo, tumanggap na kayo ng ayuda
Huwag niyong isangla, higit pa ibenta ang kinabukasan ng inyong mga anak. Parang awa niyo na. Dapat bang tumanaw ng utang na loob? Hindi, huwag kayong tatanong. Hindi pera ng politiko yan. Yung totoong pera ng politiko, hindi ho nila i-share sa inyo. Hindi nila ibabahagi yan sa inyo. Mabibilang mo lang yung mga totoong taong kayang tumulong coming from their own pocket. Pero yung mga politikong namimigay ng ayuda, hindi po nila pera yan. Hindi po nila pera yan. Huwag kayong magpasalamat. Dahil uulitin ko, yung ayuda galing sa taxpayers' money sa mga manggagawa, sa middle class. Sila ang pasalamatan ho ninyo. Sila pasalamatan ninyo. At yung kakulangan po niyan, pera nyo rin po yan dahil utang ng gobyerno yan. Hindi pera yan ni Martin Romualdez, hindi pera ni Bongbong Marcos yan, at hindi pera yan ng mga senador at ng mga congressmen o mayor. Pera po nyo yan. Kunin ninyo, tanggapin ninyo. Okay. Morning, Attorney. Bong Sabasono from RPN. Sa tanong, sa pananaw po ba, tama yung naging desisyon ng Kongreso na kunin yung budget ng OVP at ibigay na lang doon sa mga institusyon o mga agencies like the SWD at pinagbabawalan na nilang tumulong yung Office of the Vice President? Maling-mali. Maling-mali. Dahil merong constituency malinaw ang Office of the Vice President. Not because Sara is the Vice President. Ang Office of the Vice President ay may sariling constituency. Kahit sino pa ang Vice Presidente, binoboto ng tao yan. May lalapit dyan, may hihingi ng tulong dyan. At yung perang nandyan, ibinabalik naman, lalo na ngayon, under the stewardship and leadership of Vice President Inday Sara Duterte, ibinibigay sa tao. Hindi dapat tanggalan. Tapos ang sasabihin ay ibibigay na lang sa DSWD. Why DSWD? Minamanipulate din naman ang mga korap na politiko eh. Gagamitin din nila eh, pinaglalawayan nila, pinagnanasaan nila yung pondo ng OVP, pandagdag doon sa kanilang pamperang pamumulitika. Dapat ang bawasan yung perang ibinibigay sa ayuda. Dapat ang bawasan yung perang inilalaan doon sa program appropriation, yung tinatawag nating pork barrel funds ng mga mambabatas. Yan ang dapat bawasan, hindi yung pondo ng Office of the Vice President. How would you react to the statement of the Vice President that meron pong pamimili doon sa pamimigay ng ayuda sa mga agencies po ng gobyerno po natin? Kaya alam, open secret naman na yan eh. Talaga namang ginagawa nila yan eh. Di ba nagtatago sila ng mga pera sa piling ahensya para yung madali nila mautusan, madali nila maglabas ng pera. Pero ulitin ko, yung ayuda na yan, malaking kabalintunaan yan. Pagka may bagyo, sige lang, yung mga nasalanta, pero hindi pwede maging polisiya ng gobyerno yung ayuda. Dahil binibigyan mo ng premium o kahalagahan yung pagiging tamad, yung pagiging unemployed. Kawawa naman yung tumutulong sa nation building through payment of taxes. Samantala yung nagbabayad ng buwis, yung mga manggagawa, yung mga negosyante, yung mga middle class, wala kayong binibigay na assistance, na tulong, ng ayuda. Yun ang atin dapat balansehin. So, obviously, yung mga nagtitipon po sa EDSA, are they legitimate Duterte supporters po? Kasi, police said bayaran at lapot na daw. Tapos, kung may mga plans po ba to po a peaceful assembly, or what do you think po doon sa panawagan na ganyan na EDSA? Alam niyo, yung pambansang pulis natin, nagiging politiko na rin. They should refrain, the PNP should refrain from any political statement. Ang trabaho nyo is to serve and protect regardless of political color, creed, affiliation, or color. Ang trabaho nyo, protektahan ng Pilipino. Ang inyong loyalty sa saligang batas. Huwag kayong sumali diyan sa usapin ng politika. Huwag kayong magpagamit. Ang dami kong kaibigan sa uniform service. Ayaw na ayaw nilang magpapagamit. Subalit, may mga matataas na opisyal na tila ay politiko na rin magsalita. Kung meron silang pruweba na bayaran yung mga nasa EDSA, di kasuhan nila. It's been what? 2-3 days? Na yung mga mamamayang Pilipino ay nasa EDSA.
At yung nasa EDSA, hindi yan taong Duterte. Hindi yan tao ni Inday. Yan ay mga mamamayang Pilipinong sukang-suka na sa korupsyon, talamak na korupsyon at higit pang korupsyon. Yan ay sukang-suka na sa baluktot at maling pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya sila ay nasa EDSA, kaya sila ay nasa kalsada. At yung mga pulis na nag-aastang politiko, yung mga mamamayang Pilipino, karapatan nilang magtipon-tipon dyan. Hanggat yan ay payapa, huwag ninyo silang pagbawalan. Huwag nyo rin silang husgahan. Ang dapat yung tanungin sa sarili nyo, bakit nandoon at naglalabasan yung mga mamamayang Pilipino? Sapagkat galit na sila. And it is within, again, the sphere of free speech and freedom of expression. Attorney, balik ako, Attorney Ruth Palo ng News Court ng Manila Times correspondent po. Attorney, mayroong sinasabi, may naghahanap, saan daw si Marie Grace Piato? Si Marie Grace Piato, sabi nila, Stop Powelio. Totoo ba si Marie Grace Piato sa ACFN? Very telling yung naging statement o pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte, yung sa sinabi niyang inuutusan siya ni Lisa Marcos na magbigay ng pera at yung white envelope. So yun ang dapat imbestigahan ng Kongreso. Si Mary Grace Piato, tama ba? Mary Grace Piatos ba ay si Lisa Marcos at yun ba ay yung white envelope? Yan yung mga tinatanong ng ordinaryong mamamayan. Yan ang dapat nilang bigyan ng panahon at pag-ukulan ng pansin, hindi yung political persecution. Sinabi mismo ni Vice President Inday Sara Duterte at meron sa kanyang video. Yun yung malalaking storya na dapat ninyong ibinabalita, na dapat lumalabas sa mga pahayagan, na dapat lumalabas sa mainstream media. And I'd like to thank all the other vloggers. Maraming salamat sa inyong media. Nariyang kayo, unfiltered, lumalabas yung mga balitang talaga namang merong suppress press ngayon. Hindi naman natin masisi yung ating mga kaibigan sa media, sa traditional media. Naintindihan ko sila eh. But I know also their sentiment. Dami na rin galit eh. But I understand you, pero pasalamatan ko rin kung ito yung pagkakataong ito sa iyo ating mga taga-social media. Thank you for bringing out real stories unfiltered. Maraming salamat sa inyo. Ipagpatuloy nyo yung inyong malayang pagpapahayag ng nangyayaring totoo sa ating bansa. Attorney, galing kayo sa loob. Yung issue ng ating... Sobra ka naman, hindi pa ako galing sa loob. Gumagamit ng illegal droga yung pagkulo. Can you confirm yun mga sinasabi ni President Tete, mga intel reports about it? Put it this way, hindi inosente ang aking pandinig doon sa mga usapan na yan. Nung ako ay nandoon pa, magkakasama pa kami. But kung sa nakita ko from personal knowledge, wala akong nakita eh. Wala akong nakita. At kung sakali man sinasabi ng iba, hindi, I'm protecting Bongbong dahil kaibigan ko pa rin si Bongbong. I am not the type of person who will try to be controversial just for the sake of controversy. It's not me. And kilalanan ninyo ako, ilang taon nyo na rin akong na-cover, karamihan sa inyo, I value my word. Yung salita ko, pwedeng panghawakan ng kung sino man. At hindi ako gumagawa ng kwento. Kung hindi ko nakita, hindi ko sasabihin. Dahil kung nasaksihan ko man yan nung araw, hindi kami nagtagal. Lalayasan ko yan. Hindi ako aprobado sa ganyan. Kaya nga, inuulit ko yung panawagan eh. Panawagan ko na rin bilang mamamayang Pilipino. Tatandaan ninyo, ako nagpakita nung negative result, hindi ba? Tapos patuloy na naglalabasan yan, may lumabas na video, dine-deny, mere denial will not suffice. For heaven's sake, you're the topmost official of the land. And the accusation being hurled against you is very, very serious. What you should do is submit yourself to a fair, open, transparent hair follicle drug test now. Put an end to that issue and put stability back in governance. Put stability back in government and put stability back in our country.
Attorney, last na lang, attorney, can you also share the same view with what others do na nakita nila that it's Martin Romualdez nagpapatakbo ng bansa and it's the Bongbong Marcos parang kekoy lang sa kalangan niya? My personal observation of what's happening, trabaho ng executive, sinasaklaw or saklaw na rin ng legislative department. That is why kami sa hakbang ng MAISO continuously are calling for transparency, accountability, peace, security, and are championing to uphold, protect, and defend our Constitution. Ano na ang nangyari doon sa tinatawag nating separation of powers? Ano na ang nangyari doon sa tinatawag nating checks and balance? Wala na eh. Hindi lang blurred yung linyahan between the executive and the legislative. Wala nang linya. Naghalo na sila, nagsanib puwersa na sila. Yan ang masakit na katotohanan. Attorney, doon po sa drug test, the Dutertes has submitted themselves para sa drug test, even Congressman Pulong Duterte, VP Sara. Si President Bongbong Marcos, attorney, you have been his friend before. Bakit hindi pa rin po siya nag-submit for a drug test? That is also a lingering question in my mind. This is a story, his story, that would not just go away. Ito yung isang istorya na ayaw siyang lubayan. Kaya nga bilang Pilipino, karapatan mo, karapatan ko, karapatan nating lahat malaman. Ano ba ang estado ng kalusugan at pag-iisip ng namumuno sa atin? Dahil ayaw mamatay ang istorya ng droga eh. Once and for all, you owe it to the people. Submit yourself into an open, fair, credible, and transparent hair follicle drug test. Para nang sa ganun, kung negatibo ka, tapos sa usapan. Baka sakali, bumalik yung stability sa governance. Bumalik yung stability sa gobyerno. At bumalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa namumuno sa ating bansa. Halimbawa, merong nagpositibo. We are not going to condemn him or her. In fact, we will be very, very compassionate with him or her. Suportahan natin, i-commit yan sa isang rehabilitation facility or center. Baka biktima lang din eh. Di ba, bigyan natin chance to heal, gumaling at magpagaling. But we are not here challenging anybody to undergo a hair follicle drug test just for the sake of condemning him or her. No. Gusto lang natin matapos na yung usapan na yan dahil yan ay nagdudulot ng matinding instability sa ating bansa ngayon. But hypothetical question, what if the president proven to be positive? Would we abide to an addict president who will run the country? Kagaya ng sinabi ko, kung sino man ang magpositibo, hindi natin para husgahan. Ang treatment dyan, i-commit mo sa isang treatment o rehabilitation center. Tulungan natin. But for the time being, you have to relinquish the position of president and hand it over to the constitutional successor. Yun lang naman yan eh. Di ba? Dahil yung tanong mo, hypothetical din, papayag ka na ang driver mo addict. Papayag, sasakay ka sa isang bus papunta sa iyong probinsya o destinasyon. Alam mo, addict o kargado yung driver. Ilalagay ka nun sa bangin. Ibabangga ka nun, mamamatay ka dun. Ganun din ang bansa. You will not let anybody be the captain of your ship kung hindi malinaw ang pag-iisip nito. Kung ito ay gumagamit ang pinagbabawal na gamot. And again, I address the Filipino people. Tayo rin dito. Tanggalin natin kasi yung pagiging ipokrito. Lahat tayo ay may ongoing war on drugs. Every day. Binabantayan natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung mga may anak na binata, binabantayan ninyo pag nabababarkada. Yung mga nag-a-apply na yung kasambahay sa inyo,
o driver sa inyo, tayong nag-a-apply na employee kung kanino man, hinihingan tayo ng negative drug test. Bakit? Walang employer na gustong magkaroon ng empleyadong adik. Walang isang household na gustong magkaroon na kasambahay na adik, na hardinerong adik, na waiter na adik. Bakit? Na manganganib ang buhay mo, manganganib ang buhay ng mga mahal mo sa buhay dahil nga wala na sa tamang katinuan ng adik. So lahat tayo, every day, meron tayong sariling personal war on drugs. Even yung ating mga mambabatas. Tanungin mo sila. May mga security ba yan na gumagamit ng droga? Maaari siguro yung ilan. Baka ka-jamming nila. Pero karamihan dyan, baka nga lahat sila eh. Hindi kukuha yan ng security na gumagamit ng droga. Lalo na yung addict, lalo na yung dependent na sa droga. Bakit? Wala na sa tamang katinuan yun. Wala na sa tamang katinuan. Lahat tayo meron. Tanggalin natin yung pagiging ipokrito at tanggalin natin lalo yung political persecution. You know, when you're the president, every minute of your life as president, you will always be asked to make hard decision. Ang importante, marunong kang magdesisyon. Iyon si Pangulong Rodrigo Duterte. He is decisive, he is firm, and he knows how to make even the most difficult decision. Iyan ang leader. Attorney Karina Beltran po of DSCC. Ano yung reaction po, Attorney, regarding sa kailangan na po nila ang Security Protection Group ni VP Sara. Any reaction on that po? Kaya tayo nananawagan patuloy. Protektahan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating hayaan na may mangyari sa kanya. At hindi na biro-biro na siya ay pinalitan yung kanyang security detail. Alam mo ninyo, ang isang tao, kukuha siya ng security detail or details niya, depende sa number ng tao, kung saan panatag ang kanyang kalooban. Hindi ka pwedeng obligahin ng kung sino man na bigyan ka ng security na wala kang comfort, na hindi kuha yung loob mo, hindi kuha yung tiwala mo. Ang pinakamahirap sa buhay ng VIP, binabantayan mo yung mga taong dapat magbantay sa'yo. Yan ang nangyayari ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ako, nananawagan ako bilang Pilipino, sa ating mga kapwa Pilipino, let us protect and defend Vice President Inday Sara Duterte. Let us protect and defend the office of the Vice President because in doing so, we are protecting and defending the 32 million Filipinos who lawfully, legally, and constitutionally extended their mandate to Inday Sara Duterte to become our Vice President. Any idea po, Attorney, regarding sa possible po na people power, lalo na po na patuloy po ang paggigipit kang Vice President? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kung gustong magsalita ng mamamayang Pilipino, wala tayong magagawa. Karapatan nila yon. Hindi natin sila pwedeng husgahan, hindi natin pwedeng sabihin bayaran, hindi natin pwedeng sabihin na illegal ang kanilang ginagawa. Uulitin ko, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pag nagsalita ang tao, yan na ang magiging husga nila. Attorney. Attorney Marvin Pano from Hi, Marvin. How do you see po, hindi natin may complain na under investigation pa rin itong si PRRD at si Vice President. Would this investigation prevails against that test? Basta't respetuhin ang tamang proseso, respetuhin ang batas, wala ako nakikitang problema kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. You have to remember that these are both lawyers at marurunong na abogado ito. Kaya lang ang nangyayari nga, yung Kongreso ay hindi investigative body. Hindi sila police para gumawa ng isang criminal investigation. Hindi sila NBI, hindi sila CIDG,
Hindi sila provincial, hindi sila regional, hindi sila municipal, hindi sila city, hindi sila station investigation division. Simply, they do not possess the expertise to conduct criminal investigation. Their only power is limited to conduct investigation in aid of legislation. They have no expertise, they have no knowledge to conduct criminal investigation. Iwan nila sa executive branch, iwan nila sa investigador yung trabaho mag-imbestiga. Ang trabaho ng mambabatas ay magrepasa at magpasa ng batas, hindi maghanap ng batas. Hindi sila NBI, hindi sila CIDG, hindi sila investigador. Pangalawa, ang Kongreso hindi dapat saklawin yung function ng executive offices katulad ng National Prosecution Service ng Department of Justice. Huwag silang mag-astang piskal. Hindi sila prosecutor's office. Wala din silang expertise, wala din silang training para makita kung ano yung kaso na maaaring isang isang prosecutor thinking that there is a high probability that it will result in a conviction. Wala silang ganun at wala rin silang power, wala rin silang expertise, wala silang training, wala silang karunungan at wala silang alam para sabihin kung sinong dapat ihabla at hindi ihabla. And finally, Congress is not a trial agency, it's not a trial body, it's not a court. Hindi sila municipal trial court, hindi sila regional trial court, hindi sila court of appeals, hindi sila tax of appeals, hindi sila sandigan bayan, hindi sila Supreme Court. In fact, buti pa ang mga barangay. Meron silang conciliation and mediation power. Kasi sa under the katarungan pambarangay law, pwedeng mag-hearing ang barangay at conciliate at mediate. Walang ganun ng Kongreso. Hayaan nila sa mga korte ang karapatang maghusga kung sino ang guilty at sino hindi guilty. Hayaan nila ang korte mag-convict at mag-acquit. Huwag nilang hahayaan ang isang convicted na mambabatas magpakulong sa aking kapwa-abogado, si Atty. Lopez. Yan, maling-mali yan. Any reaction, Atty. Naging pahayag din ni PBBM na it seems like supporting ilang taon na raw siya sa Congress and seems like wala siyang pikitang mali sa ginagawa ng Congress with regards to the investigation against the Duterte. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte, fractured governance. Fractured governance. When all of us will wear our objective lenses, makikita mo, labis, sobra, at pang-aabuso na yung ginagawa sa Kongreso. So many rights have been violated of so many people. Let me just refresh all our minds. You do not have to be a lawyer to understand your rights, guaranteed, enshrined, and protected by the Constitution, specifically Article 3, yung tinatawag nating Bill of Rights. Kailangan na intindihin nyo lahat yun. Bill of Rights yan, hindi yan solong avenue or solong usapin ng mga abogado. Hindi. Lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino dapat naiintindihan at nauunawaan yung tinatawag nating Bill of Rights. Sa Kongreso, nalalabag ang Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, without due process of law. Saan ka nakakita? Yung isang convicted na mambabatas, hindi lang niya gusto yung naging tugon ng kanyang resource person sa katauhan ni Atty. Lopez, ikinulong. Nasaan na yung proteksyon na ibinibigay ng Article 3, Section 1? Nasaan na yung proteksyon na binibigay ng Article 3, Section 12, Paragraph 2? That there shall be no force, violence, torture, threat, or intimidation that vitiates the way. Pag dinatanggil na sa'yo, pag hindi maganda sagot mo at hindi ko gusto, ikaw contempt kita. That is threat. That is intimidation that vitiates the will. And most importantly, Article 3, Section 17, yung ating right against self-incrimination. Walang sino man, tao at mamamayang Pilipino
ang pwede mong pagkaitan ng karapatang ito kung ikaw ay sumasailalim na sa tila baga criminal investigation. At any moment, ikay isinasailalim na sa isang custodial or criminal investigation. At any moment, and nobody and no one can deny you this right. You have the right to invoke your right against self-incrimination any moment. At kahit mambabatas ka pa, lalo na convicted ka, hindi mo pwedeng ipagkait sa mamamayang Pilipino yung karapatan na yan. These are some of the many rights that are being violated every day that they conduct hearing there in Congress. Attorney, last na lang, attorney. Hindi impeachment, pero yung kanilang plano is anti-terror law against VP. May hearing yata, ano na ba ngayon? Thursday, may hearing yata bukas. Tingnan natin, mahirap naman pangunahan. But I know, yung citation, nakita ko yung subpoena. And ang nakalagay naman doon sa NBI, to be fair to them, possible violation of yung Human Security Act. Possible violation. But tinignan ko yung applicable section. Walang papasok doon eh. Walang papasok doon. Dahil nga sa sinabing na naging pahayag ni Vice President Inday Sara, pag susuriin mo again objectively, walang na-violate doon. But ayaw nating pangunahan para hindi rin makapaghanda ng kung ano, wag natin turuan yung mga hindi nag-iisip. Hayaan natin yung legal team ni Vice President Inday Sara na paghandaan yung kanyang depensa. So maraming salamat. Sir, huling insight sa mga kababayan nating gagawin. Tayo po ay nagpapasalamat uli sa mga pagkakataong binibigay ninyo. Ako ho ay Pilipino. Nais kong makita ang ating bansang umunlad at nagkakaisa at may pagkakaisa. Subalit, yung sinasabing iba na manahimik na lamang, hindi po sagot, hindi po gamot ang pananahimik sa ginagawang araw-araw na pang-aabuso sa karapatang pantao ng maraming Pilipino. Yung maling pananahimik, yung kultura ng maling pananahimik, hindi po yan ang sagot at hindi po yan ang katugunan sa laganap, talamak at palalang korupsyon, araw-araw na korupsyon at higit pang korupsyon. Marami nang nagsabi, tila napakahirap ng mahalin ng Pilipinas, napakahirap ng mahalin ng Pilipino. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, nakikiusap sa inyo. Do not give up on our country. Do not give up on the Filipino people. Pag tayo'y nagsama-sama, posible ang pagbabago. Maraming salamat po.